So good day everyone. So for today's video is we are going to do some ganito. So let's start for so here is setup. So da naman ta nag-setup no. Diri sa ato ang setup na nato. So htdocs. Then human is atong i-copy the index then copy nato ni then hanggang sa atong this code then. So kani si si PHP mo ni siya ang mo ni siya ang start sa ato ang kuan itong block of code. Then echo, pag kuan niya, i-mention niya ang welcome to file. So mo ni ang output, ang niya, ang output. Then end of code ayon. So makita nato diri. So welcome to my first PHP script. Then sunod is ang atong sunod na task is work with page variables and data types. Nakabutang diri. Then copy nato na. Then natin na atong VS Code. So start of code lang gyapon. Then we have our set ang variable diri and full tag name. Then ang ato ang with the value of Maria. Then same lang age then value 20 then student. So mag-set tag boolean variable nato. Diri. Boolean variable indicating if the user is student or yes or true or false. Then outputs the H1 title to the browser. Then out out siya mag-output siya sa user o name sa user. So pag human ana so run nato siya diri. So makita nato diri H1 so then ang atong si Maria then ang age niya then if student ba siya or true or false so bulya nato. So next is mag interaction with client side script. Ano yun? Copy lang. Then, okay, so start of code again. So mag so mag-create tag ato ang PHP variable containing a message nga this message comes from the server. Then end of PHP block code PHP finish before HTML start. So diriya is mag-create ta og mag-create ta og JavaScript variable na i-insert dayon sa PHP message. Then mag-find dayon og find the p element with the ID display and set its next to the next message. So makita na diri. So this message comes from the server. So the first question is what is the difference between client side and server side scripting? So for me, ang kaning server side scripting is runs on the server before the web page mag-send siya og message sa imong browser. Then kaning si client server scripting. So mura siya grabas JavaScript. Mag-run siya sa imong browser after ang web page nimo mag-abot. So example lang ang JavaScript nimo mag-update. Mag-update niya ang page. Then i-animate ang iyang mabutang din mag-react siya sa user's action. So ang simple version nila ang kaning PHP works on the server din ang JavaScript is works on the device or sa imong browser.
So the next question is why PHP execute before Java, for example. So because your browser cannot read PHP, only the server can. So the server is kailangan niya i-finish ang PHP first, then mag-send siya og send sa final PHP plus JavaScript sa imong browser. So sa ano what sa third question is what happen if Apache ba yun? Apache the PHP server is turned off. So ang PHP is dili siya muran. Then ang browser is kaning mo receive ra siya og kanang code ra gyud siya or kuan usahay kay wala gyud ana. Di siya ang imong page kay di siya mag-show og mag-show og expected output gani. Para sa ato gani ha, nakato kaning kuan instead na kaning makita nimo kay katong code nga PHP something na ikaw message kato ra makita. Then so mao na to no sa ato sa ato laboratory 7. So thank you.